Halos mapaos na ang boses ni Lolo Berting sa kakatawag sa apo niyang si Samia, 15 anyos. Inutusan lang niya itong bumili ng suka para sa adobong lulutuin niya ay hindi na bumalik. Malayo man sa kanila ang mga kapitbahay ay pinuntahan pa rin ni Lolo Berting isa-isa upang tanungin kung meron bang nakakita sa kanyang apo, maging ang tindahan na bibilhan nito. Anang tindera, bumili nga raw sa kanya ng suka si Samia pero pagkabili ay umalis na rin agad. Sabi naman ng kapitbahay nilang si Aling Iska, nakita niyang sa kakahuyan dumaan ang dalagita. Tinawag pa nga raw niya pero mukhang hindi siya narinig. Kinabahan si Lolo Berting nang marinig iyon. Ilang beses na niyang sinabihan ang apo na huwag mag-shortcut sa kakahuyan dahil alam niyang may mga engkantong naninirahan doon. Mas nangangamba siya sa engkanto kaysa tao dahil iilan lamang silang magkakapitbahay sa baryo at wala pang napabalitang krimen sa kanilang lugar kaya kampante siya sa mga kababaryo. Nagmamadaling sinuyod ni Lolo Berting ang kakahuyan. Bitbit niya ang benditado niyang buntot pagi at maliit na garapong naglalaman ng abong may orasyon na bigay sa kanya ng kaibigang albularyo. Bawat puno ron ay tinapatan niya at pinakiramdaman habang tinatawag ang pangalan ni Samia. Labis na ang pag-aalala ni Lolo Berting sa apo. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay dahil magkasunod na pumanaw ang mga magulang nito. Kahit sa kabilang bayan na nakatira ang kaibigan niyang albularyo na si Ka Enteng, ay pinuntahan pa rin ni Lolo Berting para makahingi siya ng tulong. Ang kaso ay sa isang linggo pa raw ang uwi ni Ka Enteng na lumuwas ng Maynila. Ang mga kababaryo naman niya ay tumulong din sa paghahanap kay Samia, subalit bigo silang matagpuan ito hanggang sa ikatlong araw. Pabalik-balik pa rin sa kakahuyan si Lolo Berting. Pangatlong araw nang nawawala noon si Samia nang bigla na lang niya itong makita na nakaupo sa isang malaking puno. Tinulungan niya itong makababa roon. Si Samia naman ay nagtataka nang umiiyak na yakapin siya ng kanyang Lolo Berting. Ang alam kasi niya ay saglit na oras pa lang siyang nawala. Nang tanungin siya ng matanda kung ano ba ang nangyari at 3 araw siyang hindi nakauwi. Ani Samia, pagkagaling niya sa tindahan ay dumaan siya sa kakahuyan. Umaambon na kasi at wala siyang payong. Kaya inisip niyang doon na lang dumaan para mapabilis siya ng pag-uwi. Lumalakas na raw ang ulan at may nakita siyang tila maliit na kuweba sa isang puno. Doon siya pumasok para sumilong saglit. Ang ipinagtataka ni Lolo Berting ay hindi naman umulan nung araw na mawala si Samia. Ipinagpatuloy ng dalagita ang pagkukwento. Pagpasok daw sa loob ay namangha siya sa ganda ng nakita niya. Ani mo isang palasyo, makinang. Palibot ng magagandang bulaklak, mabango ang hangin at napakasarap ng pagkain inihain sa kanya ng isang makisig at gwapong binatang sumalubong sa kanya sa bukana. Saglitan daw talaga siya roon. Pinakain lang siya at inilibot sa lugar. Tapos ay inihatid na ulit siya sa bukana kung saan siya pumasok. Bago raw siya pinauwi ay binigyan pa siya ng singsing. Kinilabutan si Lolo Berting nang ipakita sa kanya ni Samia ang singsing. Kinuha ni Lolo Berting ang singsing kay Samia at itinago. Balak niyang dalhin iyon kay Ka Enteng kapag nakabalik na ito mula sa Maynila. Pero nang dadalhin na niya ay hindi niya makita sa lagayan. Nang tanungin niya si Samia ay iba ang sinagot nito. Nagmamahalan na raw sila ni Gabriel at pagdating ng tamang panahon ay susunduin siya nito para doon sila manirahan sa palasyo. Nagimbal si Lolo Berting. Sinabi niya sa apo na ang Gabriel na sinasabi nito ay isang engkanto at hindi niya ito dapat samahan. Pero hindi na umimik si Samia at ipinagmalaki pa sa kanyang lolo na suot na niya ang singsing, tanda ng pagtanggap niya sa pag-ibig ni Gabriel. Sinabi niya sa lolo niya na wala itong dapat ipag-alala dahil maghihintay naman daw ng tamang panahon si Gabriel para sa katuparan ng pag-ibig nila. Sinubukan ni Lolo Berting na puntahan ang punong kinakitaan niya kay Samia, ngunit kahit anong pakiusap niya roon ay walang paramdam ang engkanto. Isinama niya si Samia kay Ka Enteng nang dumating na ito. Nang orasyonan ng albularyo ang singsing ay bigla itong naging bato at nang tawasin naman niya ang dalagita, hindi isang makisig na imahe ng binata ang lumabas kundi imahe ng isang tikbalang. Nagalit si Samia, inagaw niya sa kamay ng albularyo ang singsing na naging bato at isinilid sa bulsa. Tapos ay bigla siyang tumayo at tumakbo palabas sa kubo ni Ka Enteng. Sinabihan ng albularyo si Lolo Berting na subaybayan at laging bantayan ng apo habang siya naman ay aalamin kung paano ito matutulungan.
dahil ang engkantong tikbalang ay mukhang hindi pangkaraniwan. Mukhang isa itong prinsipe ng mga engkanto at mahirap kalabanin ang malakas na uri nito. Pagdating sa bahay ay kinausap ni Lolo Berting ang apo. Umiiyak ang dalagita, masama ang loob sa nangyari sa singsing. Baka raw magalit si Gabriel. Sinakyan na lang ng matanda ang damdamin ng apo at sinabing kung talagang mahal siya nito ay hindi nito ikagagalit ang pagiging bato ng singsing. Natigilan si Samia. Naisip niyang may punto ang kanyang lolo. Madalas ay nakikita ni Lolo Berting si Samia na tila may kinakausap kahit wala naman siyang nakikita. Kapag alam nito na palapit siya ay biglang tumitigil sa pagsasalita. Sabi ng ibang tao, baka raw nabaliw mula nang makarating sa palasyo ng mga engkanto. Pero ayon mismo kay Lolo Berting, bukod sa pagsasalita nito ng mag-isa, ay normal naman daw lahat ang kilos nito. Basta't lagi niya naririnig ang pangalang Gabriel na binabanggit nito. Nagpatuloy ang mga kakatuwang pagsasalita at pagkilos ni Samia na tila in love na in love. Minsan ay malungkot, madalas ay masaya. Hindi alam ni Lolo Berting ang gagawin, hindi rin makayang gamutin ng albularyo ang dalagita. Ipinagdarasal na lang niya ito. Matuling lumipas ang 3 taon na ganon ang sitwasyon nila. 18 na si Samia. Ang matanda ay mahina na dahil sa sakit. Pinili na niya ang apo na alagaan at ingatan ang sarili dahil malapit na siyang mawala sa mundo. Ani Samia, huwag siyang alalahanin dahil susundin niya ang bili nito. Niyakap niya ang kanyang Lolo Berting ng buong pagmamahal. Sa kabila ng pagkahumaling ni Samia sa engkantong hindi nakikita ng kanyang lolo, ay hindi naman niya kinalimutan na maging mabuting apo rito hanggang sa huli nitong hininga. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng engkantong si Gabriel. Noon ay hindi niya kinukuha si Samia hanggat buhay pa ang lolo nito dahil batid niya na si Samia lang ang tanging kasama nito sa buhay. At alam niyang mahal na mahal din ito ni Samia. Kahit siya ay engkanto, ginalang niya ang damdamin ng maglolo. Naghintay siya ng tamang panahon para makasama ang babaeng pinakamamahal niya mula pa man nung una niya itong makita sa kakahuyan. Si Samia naman, ngayong nasa kabilang buhay na ang kanyang Lolo Berting, ay buong puso na siyang sumama kay Gabriel, ang kanyang pag-ibig. Ngunit ganoon na lang ang pagkabigla ni Samia nang pagbalik nila sa palasyo ay ibang-iba na ito sa una niyang pagpunta roon. Ang lugar ay tila abandonado, halos mga patay na halaman ang nakapalibot at makulimlim ang paligid na tila nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Ang higit niyang ginagulat, pagtingin niya kay Gabriel ay iba na rin ang anyo nito, naging isang tikbalang. Muntik nang mapasigaw si Samia pero nakontrol niya ang sarili dahil nangibabaw sa kanya ang pagmamahal sa binatang engkanto. Tinanong niya kung anong nangyari, bakit nagkaganito. Inamin ni Gabriel ay yon ang tunay niyang anyo. Ipinaliwanag din niya na ang ibinigay niyang singsing kay Samia ang susi ng kanilang lagusan. Ipinagkatiwala niya ito sa dalaga upang muli itong makabalik sa kanilang palasyo sa takdang panahon. Proteksyon din iyon ng dalaga laban sa mga itim na engkanto. Nang dalhin sa albularyo ang singsing at maging bato, ay naging hudyat iyon para mapasok ng kaaway ang kanilang kaharian na halos ikaubos nila at ikamatay ng kanilang lugar. At dahil nga wala na ang singsing, siya na lang mismo ang palaging nagbabantay sa dalaga. Kinakalaban niya ang mga itim na engkantong nagtatangkang lumapit dito dahil alam na ito ang kanyang kasintahan. Inilibot ng dalaga ang paningin sa mapanglaw na kaharian. Mula sa bulsa ay dinukot niya ang bato na dating singsing. Ipinakita niya iyon kay Gabriel. Nagulat si Gabriel. Hindi makapaniwalang nasa pangangalaga pa iyon ng dalaga. Ani Samia, kahit ang singsing ay naging bato, kahit ang palasyong iyon ay gumuho, at kahit pa ang nobyo niyang gwapo ay maging tikbalang na tuliro, ang pag-ibig niya rito ay hindi magbabago. Kung anong damdamin niya rito 3 taon ang nakalipas, ay iyon pa rin ang damdamin niya rito ngayon at hanggang sa wakas. Walang masabi si Gabriel. Hindi siya nagkamali ng babaeng inibig. Ito man ay iba sa kanyang uri. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinagkan sa labi. Habang magkalapat ang kanilang mga labi, ang bato ay unti-unting bumalik sa pagiging singsing nito at ang paligid ay unti-unting nagliwanag, nagkaroon ng buhay at kulay. Kaya sa muli nilang pagdilat,
Ganoon na lang ang kanilang tuwa. Sinabi ni Gabriel na matutuwa ang kanyang mga kalahi sa nangyari. Ang mga taga-baryo ay nagtataka sa biglang pagkawala ni Samia. Matapos ang libing ng kanyang lolo Berting, hindi nila alam kung saan ito nagpunta, maliban sa albularyong si Kaenteng. Patid niya na ang dalaga ay tuluyan ng sumama sa nobyo nitong Engkanto.